hanggang hindi nagbabayad ang mga lumapastangan sa kasintahan. Hindi siya matatahimik. Habang buhay niyang sisisihin ang sarili kung walang gagawin. Sumusumpa siya. Igaganti niya si Teresa. Lumipas ang maraming mga araw. Tuluyang nagwakas ang digmaan at napaalis ang mga dayuhan. Hanggang sa isang araw, ginulantang ng malalakas na sigawan ang magkakapitbahay. Babala ang mensahe sa tinig ng kalalakihang nagtatakbuhan. Sinasabihang magsitago ang lahat. Kasunod nun ang tilian at hiyawan ng mga taong takot na takot. Lalaki, babae, maging matatanda at mga bata ay hindi malaman kung saan susuot at magtatago. Karamihan ay nag-iiyakan, sumisigaw ng tulong, humihingi ng saklolo. Nagpupulasan ang mga buntis, mga inang hila-hila ang mga anak, mga inang karga ang kanilang mga sanggol, mga amang hindi malaman kung paano sila ipagtatanggol, kung paano poprotektahan ang pamilyang nagtatakbuhan sa iba't ibang dako. Nababalot ng matinding sindak ang lahat ng naroroon sa tanawing higit pa sa bangungot, higit pa sa naranasang kalupitan sa digmaang natapos. Sa di kalayuan, paparating ang lalaking ang anyo'y nag-aadya ng lagim at kamatayan. Halos bungo ang mukha at katawan, at ang mga matay tila berdeng bolang nagliliyab. Nakasuot ito ng magarang damit na napapatungan ng pulang kapa. Ang tindig ay kahalintulad sa isang maharlikang nagpapahiwatig ng kakaibang kapangyarihan. Hindi nawawala sa labi nito ang tusong ngiti. Aliw na aliw sa tinatapakang katawan ng mga taong kinitlan ng buhay. Nilingon nito ang pinanggalingan at ang magkabilang gilid ng malawak na daan. Lalong lumapad ang ngiti nito pagkakita sa mga bangkay na dinaanan at sa mga bangkay na tinutuntungan. Mistulang alpombrang nakalatag sa lupa ang katawan ng mga taong napipis at walang buhay. Umalulong ang katabi nitong malaking kalansay ng lobo. Malugod nitong hinagod ang bungo ng alaga at saka nasisiyahang tiningala ang napakalaking buwan na animo abot kamay lamang. Bilog na bilog, nawaring samot-saring kababalaghan ang hatid na liwanag. Ngumiti ang lalaki na animo ninanamnam ang sinag. Oras na. Dumating na ang pinakahihintay nitong sandali. Ang pagbabalik sa mundo ng mga mortal. Nagising si Teresa dahil sa malalakas na galabugan mula sa labas ng kanilang bahay. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng papag. Nanginginig ang katawan sa matinding takot at ang tibok ng puso'y tila galing sa habulan. Hanggang sa mga sandaling iyon,
Hindi pa niya nalilimutan ang kalupitang dinanas sa kamay ng mga dayo. Lalo pa siyang sumiksik sa ilalim ng higaan na muling makarinig ng malalakas na galabog. Sinikap niyang huwag makagawa ng ingay. Gamit ang magkabilang palad, tinakpan niya ang sariling bibig at halos pigilin ang paghinga. Napahumindig siya nang marinig ang papalapit na sigawan ng nagtatakbuhan mula sa labas. Tapos na ang digmaan, ano't nagkakagulo pa rin ang mga kapitbahay nila. Naalala niya ang mga magulang, ang kapatid, ang matalik na kaibigan at ang kasintahan. Nakapagtago na rin kaya ang mga ito? Tanong sa kanyang isipan. Hindi pa niya nahahamig ang sarili nang pumailan lang ang nakapangingilabot na alulong na tila nagmumula sa malalim na balon. Naparalisa ang buo niyang katawan habang piping nananalangin, huwag sanang pababayaan ang poong may kapal. Sa labas naman ay patuloy sa paghahasik ng lagim ang lalaking nakasuot ng kapa. Inutusan nito ang mga alagad na patayin ang lahat ng taong makikita. Sa ibi ng dugo at angkinin ang mga kaluluwa. Malutong ang halakhak nito at nakapangingilabot. Nagliliwanag ang berdeng mga mata. Sabay-sabay umungol ang mga alagad nito. Maninindig ang balahibo ng sinumang taong makaririnig. Kahindik-hindik ang itsura ng mga alagad, mga kalansay ng tao at mga hayop na nakasuot ng baluting pandigma, at ang nagsisilbing mga mata ay tila bolang nagliliyab. Tumalima ang mga ito sa utos ng Panginoon. Nagpulasan patungo sa mga kabahayan. Winawasak ang mga pinto at bintana ng bawat lapitan. Halos wasakin ang tirahan ng mga taong nagtatakbuhan at tumatakas. Lalong lumakas ang mga sigawan. At sa isang kisap mata, nadilig ng dugo ang mabato at tigang na lupa. Nagkulay asul ang hangin na pinag-aagawang higupin ng mga salarin. Nasisiyahang umiti ang lalaking nakasuot ng pulang roba habang pinanonood ang pagbabagong anyo ng mga alagad. Mula sa pagiging kalansay, ilan sa mga ito ay unti-unti nang nagkakaroon ng laman matapos hit-hitin ang dugo at mahigop ang kaluluwa ng mga biktimang walang kalaban-laban. At ang kalunos-lunos na sigawan at pagmamakaawa ng mga tao'y tila musikang pinakikinggan. Pagkaraan ng ilang sandali, binalingan ng lalaki ang alagang lobo na bahagya na ring nagkalaman. David, hanapin ang alay. Tumalima agad ang tinawag. Isa-isang pinasok ang mga bahay sa malapit. Namataan nito ang isang babae at batang lalaking nakasiksik at nagtatago sa madilim na panig ng nakasalansang panggatong. Dahan-dahan itong lumapit. Parang awa niyo na, huwag niyo po kaming patayin ng nanay ko. Pakiusap ng batang yakap-yakap ng babae. Martin, anak, huwag kang maingay. Pananaway ng ginang. Natigilan ang lobo. Humahangang pinagmasda ng babaeng bagaman nakalarawan sa mukha ang matinding sindak.
Sinisikap pa ring iharang ang sariling katawan. Mapangalagaan lang ang anak. Animo sa pamamagitan nun ay hindi na magagawang saktan ni Numan. Isang lalaki ang biglang lumabas sa pinagtataguan. "Delphine," anas ng ginang habang umiiling. Waring sinasaway ang asawa sa binabalak gawin. Sinulya pa ng Ginoo ang asawa't anak. Waring sinasabing, tumakas na at ito na ang bahala, na hindi nito papayagang may mangyaring masama sa kanila. Ang sandaling pagkakatigalgal ng lobo sa biglang pagsulpot ni Mang Delphine ay sinamantala ng Ginoo. Itinarak ang malaking itak sa leeg ng lobo. Napanganga ang Ginoo nang di man lang natinag ang lobo. Ibinagwag lang ang butuhang katawan hanggang sa ang itak ay kusang mabunot. Umangil ang malaking lobo at inilabas ang malalaki at matutulis na pangil, at saka humanda sa pagsalakay. Ang tagpong iyon ang dinatnan ni Teresa. "Layuan mo sila!" Matapang niyang sigaw. Humahangos niyang nilapitan ng mga magulang at kapatid at iniharang ang sarili. Nakadipa ang isa niyang kamay, habang sa kabila na may itak ang tangan. Mistulang katipunerang may kakayanang pigilan ng lobo sa gagawing pagsalakay. Mula sa dilim, unti-unting lumabas ang may pakana ng lahat. Bakas sa mukha ang kasiyahan sa magandang dalagang nagpapamalas ng katapangan. "Ano ang iyong pangalan?" tanong ng lalaki habang humahakbang palapit. "Sino ka para ipaalam sa iyo kung sino ko?" Matapang na sagot ni Teresa. Natawa ng malakas ang lalaki, lalong naaliw sa kausap. "Ako?" Nangingiti nitong sabi. "Ako si Victor, ang tinatawag ng Dark Lord." Natigilan si Teresa. Ang takot ay rumihistro agad sa magandang mukha. Nabura ang matapang na aura na unang ipinakita. Ginawa nga ng Dark Lord ang sinabi noon kay Teresa. Ano ang gagawin ng dalaga? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Ito po ang inyong ate kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!